Yo, what's up mga parts? May Red Light Moto. Hello po sa akin mga followers and subscribers dyan. Ayan, sana narinig nyo ako kasi medyo mahangin dito ngayon sa Palayan. Andito tayo ngayon sa Thailand. Dumayo pa tayo ng Thailand para lang makapag-vlog tayo ngayon, ano. So ayan, may magandang tanong, ano. So bakit daw hindi na lang chrome bore yung binili natin at steel bore na lang daw po? At bakit daw Motaro at hindi raw pitch bike yung binili natin? So ayan. So pinakaunang reason ko dyan is budget friendly po yung Motaro. So yun ang pinaka reason natin dyan, ano, kung bakit Motaro yung binili natin. So hindi naman dahil wala tayong pambili ng chrome bore or mamahaling bore sa motor natin. Hindi naman po sa ganun, no? So budget friendly lang kasi yung Motaro, ano, lalong-lalo na kapag ka steel bore lang yung bibilhin nyo, ano. So mura lang po kasi yung mga steel bore, depende sa brand na bibilhin niyo. Pero para kasi sa akin naman, yung steel bore naman is okay naman po siya, no. So basta ang pinaka-advice ko, pagka nag steel bore kayo, wag niyo pong hayaang makulangan kayo sa langis, kasi diyan po nasisira yung mga motor natin. Kahit pa po naka chrome bore ka, pagka napabayaan mo sa langis yan, sigurado po masisira yan. Lalong-lalo na doon sa mahihilig na pagka start agad batsi agad. So wala nang painit-init ng motor, alis ka agad. So katagalan po magkakaroon po ng wear and tear ang inyong mga bore kahit pa naka-chrome bore kayo. Kasi po dati naka-chrome bore na to, pitch bike 66mm. So siguro medyo napabayaan ng konti sa langis. Nung pagpa-refresh namin, nakita namin ang daming gas-gas. O, diba? So chrome bore yun, ano? So kaya tulad ng sabi ko, hindi porket naka chrome bore ka okay na siya. So kahit pa naka chrome bore ka, siguraduhin muna okay sa langis ang iyong motor, wag mong papabayaan sa langis. Kasi po yun po ang pinaka mahalaga sa motor natin, sa kahit pa anong motor yan, ano po, papabranded ba yan o kahit China bike, napaka-importante po ng langis sa motor natin. So ay mga par, sa mga nagtatanong naman kung okay ba yung steel bore pang daily, pang touring, pang rides, so far okay naman po, ano. Yung steel bore ko na pinalitan is MP lang po yun, 62mm. So umabot naman po siya ng 2 years, wala pong naging problema na kahit na ano. So ngayon Motaro na naman ginamit natin. So steel bore din naman. So kung nakita nyo naman siguro na piniga-piga ko na to kahit hindi pa break in, di ba? So para okay naman, wala naman naging problema sa motor natin. At saka may nag-comment naman, ayan si sir, kung nakita nyo, matagal na rin yung steel bore nya, wala naman naging problema. Kasi nga, isa lang ano dyan ang pinaka maganda na gawin kapag ka nagpapalit kayo ng mga bore. Huwag nyo pong papabayaan na matigaan kayo ng langis o makulangan ng langis. Kasi po, once na mag-bore up na tayo, mas malakas po uminit yung mga makina natin. Ano? Mas madali siyang uminit kasi nga malaki na yung bore natin. Mas kailangan mas mag-circulate na maayos yung langis natin, at siguraduhin nyo po na maganda yung cooling system ng motor nyo, ano. Yun ang pinaka-importante sa pag-upgrade ng mga motor natin. Kasi kahit anong motor pa yan, kahit magandang klase pa yan, pagka napabayaan mo yan, sigurado po ititiri ka yan o masisira yan kahit anong motor pa yan. So yun po ang pinaka-importante dyan, ano. Mapa-chrome bore ka man o steel bore, wag mong hahayaang makulangan ng langis ang iyong motor. Yun ang pinaka-key dyan, di ba? Yun, yung pinaka-susi dyan. Tagalogin na lang natin kasi nahirapan ako pag-English. So ayun mga parano, sana maliwanag sa inyo. So kung nakita nyo man, okay naman po steel bore. Pagtatanong kung alin mas maganda sa dalawa, steel bore or chrome bore, syempre, mas okay kung chrome bore bibili nyo kung may pera naman kayo pambili, di ba? Kasi alam naman natin na mas maganda yung pagkakagawa ng bakal ng chrome bore kumpara sa steel bore, ano po. So ayan, sana maliwanag yan, ano. At syempre, tulad sabi ko, huwag nyo pabayaan sa langis, yun ang pinaka-importante. Alright, it's Mega Red Light Moto. Don't forget to follow our Facebook page and YT channel, Red Light Moto. Alright.